Patsurga. Ayaw magkape. Ang sarap ng kape na yun. Init dahil. Init. Tayo nang mag-kismis, chikahan. Kismis, chikahan tayo dito. Siyempre, chika ko yung sarili ko ngayon. O, dahil. Kagabi maaga ako natulog. Sakit tiyan ko dahil. Nagkadasuka ako. Inakain yata akong, alaw ko. Kaya aga ako natulog. Maaga naman ako nagising, kaya, okay na ako. Salamat naman sa Diyos. Okay ako. Tsaka, masaya ako kasi, yung friend ko, nag-chat. Siyempre, nag-worry din sa akin. Bakit hindi ako nag-online? Kasi alam mo, may chika kasi ako sa'yo. Friend ko siya. Boylet yun dahil. Boylet. Sa totoo lang, matagal kaming, siguro, mag-iisang buwan. Mag-iisang buwan na kami magka-chat. Nagbibideo call din kami. Never siya naging bastos. Bait niya. Unang-una niya nakita ako sa mall tuloy. Ayan, ang emo to eh. For the first time, nakita niya ako nung nagbibideo call ako ng naiyak. Di ba yung namatay yung kuya kong pangatlo? Di ba namatay? So, habang nagbibideo ako, naiyak ako. So, ito si Boylet. Nanonood sa akin sa video ko sa Facebook. So, after noon, nakichat na siya sa akin, yun, nakikipagkilala. Nung una, hindi ako nag-reply. Parang wala akong pakialam. Wala kasi akong pakialam sa mga ganyan dati. Kasi sa totoo lang, AFAM. Hindi na ako naniniwala sa mga AFAM. Kahit karamihan sa mga AFAM kasi dyan, mga bastos din. Kaya nakakainis. Hindi talaga ako basta-basta nagkichat na. So yun, yung sa sobrang tagal siguro, tsaka ako nag-reply. Yun, nagpakilala siya. Tapos, ang chismis agad sa akin. Broken daw ako. Sabi ko, hindi naman ako broken. Dahil wala na akong karelasyon. Kasi sabi niya, nakita niya ako sa video na iyak ako ng iyak. Nahirapan, parang nasaktan daw siya. Baka daw ako naiyak agad. Dahil sa lalaki, naiyak daw ako. Sabi ko, hindi naman ako broken. Dahil kaya ako naiyak. Namatay yung kapatid ko, kuya ko. Sabi niya, kala ko broken ka. Kaya napachika siya sa akin. Yun, nagka-chika-chika na kami. Yun, tapos, okay naman, ang bait naman niya. Tapos, pag nag-video call kami, siyempre, tinry ko muna mag-video. Kasi baka naman, scammer na naman. Kaya alam, ang dami kasi scammer. Ang dami pang mga bastos lang. Kaya hindi talaga ako basta-basta nag-chat. Naumay na ako sa kakachat sa mga ganyan. Tapos yun, nag-video call naman kami. Okay naman, mabait siya. Tapos yun, matagal din pala siyang single. Marami siyang nakikilala kasi nag-enjoy siya sa, ano ba yun? Filipino Cupid. Ganon. Wala siyang naging na-fake. Marami siyang na-fake. Kasi pa daw, ang kailangan daw, maghahanap lang ng datsula. Halos lahat talaga, kailangan ng datsula. Pero, para sa kanya, ang hinahanap daw niya ay seryoso. Hindi naman daw siya basta-basta yung dadaka dahil nangingi daw datsula. Dahil sabi ko, makakahanap naman siya ng seryoso na mabait na babae. Pero never naman akong kuya ako naghahanap din ako ng foreign, ganyan. Hindi ako nag-open sa kanya. Ay, wala akong gana makipag-chat sa ganyan. Kasi sa tagal na panahon noon, ni-stop ko na kasi maraming, hindi naman, may mga scammer din, may mga bastos, binablock ko na agad. Yun, continue ang aming chat, Tapos, after ng ilang araw, siguro 1 week, nagka-chat kami. Tapos, dumating sa point na, hindi nag-chat. Siguro umabot ng 3 days, hindi siya nag-chat. So, lahat ng conversation namin, in-erase ko na sa messenger, hindi na ako nakipag-chat, hindi ko na inaantay kung may umano siyang message. Kasi hindi siya nag-reply. Hindi na yan. Then after nun, siguro mga 4 days, nagparamdam. Yung pala, nasira, parang nag-off yung kanyang messenger. Pero totally naman, nandun pa rin yung pangalan niya sa Facebook. Nakikita ko naman. Kaya lang parang naka-off. Naka-off. Tapos, yun, ko lang, paramdam na naman ng yun nga, sira daw yung cellphone niya, kung ganyan. Naiyak ako kayo, wala pa kalasa sa akin kung mawala man siya. Yun, after noon, nagsabi siya na, ay, ganito, nasiraan yung cellphone ko, na ganito, na
hindi ako makakontak. Buti yung isang iPad niya, nagawa niya. Kasi nasira din ang cellphone niya. Kasi ano ang sa problema niya, mahirap din ang problema niya sa trabaho. Kaya kung saan nalaglag ang cellphone niya. Buti may dala siyang iPad. Yun. Ang kanyang cellphone, ang hilig lang, ang meron dun sa iPad niya, tawag ito, WhatsApp, may WhatsApp siya. Pero hindi naman niya ako kilala dun sa WhatsApp. Ginawa niya, nag-ano siya ng messenger. Nag-open dun sa iPad. Yun, nanap niya yung pangalan ko. Buti tandaan niya yung pangalan ko. Yun, nag-message na siya na, uy, sorry kasi hindi ko alam na sira yung ganito, ganyan, dami yung kasabi. Isa kanwa, pakalas naman. Yun, nagkakachika-chikahan kami. Pero hindi na siya sa Facebook. Kasi dati mahilig talaga siya mag-post ng mga quotes, ng mga mukha niya. Mukha niya lagi, hilig niyang mag-post. After noon nga, na hindi na siya nakakapag-post. Nagkikat ngayon. Kasi pauwi na galing trabaho. Mamaya ako na siya replyan kaya nagkichismisan tayo. Yun. After noon, until ngayon, nagkakachat naman kami, mabait siya. Never siya naging bastos talaga. Nag-video call kami, pinapakita niya yung mga lugar niya, lalo na ma-snow ngayon, kasi parang bagyo ng snow. Tapos nakita ko na yung bahay niya. Meron siyang anak, isang babae lang, tapos ang mga apo niya, babae din. Kaya doon ko rin na hindi siya bastos. Kasi anak niya babae, ang apo niya babae. Kaya never ko siyang na-experience na naging bastos. Mabait niya. Kasi nag-video call kami. Tapos, yun, nagkukwento lang siya na ilang beses na siya sa Filipino Cupid. Oo, may nagugustuhan siya, kaya lang hindi, pag matagal sila magka-chat, iba na ang gusto. Kailangan na ng datsulla. Para pinahuli na lang ang datsulla, hindi lang mga ano. Hindi, yun lang. Tapos, yun, nag-open lang sa akin si Afam, nagchika-chika lang sa akin na mahilig siyang kumanta, mahilig siya magtugtog, mahilig siya mag-gitara. Mahilig siya sa mga music. Oh, doon ako nag-enjoy sa kanya kasi mahilig kami sa music. Mahilig kami mag-music. Pero hindi ako marunong mag-gitara kasi siya may grupo siya ng mga gitara. Kaya pinakita niya sa akin yung mga gitara niya. Para silang banda. Siya nag-gitara. Yun, wala. Napachika-chika lang siya. Chinika niya yung sarili niya sa akin. Kaya chika-chika kami. Tapos habang pagtatrabaho siya, chat-chat lang kami. Pero hindi kami mag-video call kasi nasa trabaho siya. Kagaya ngayon, pauwi na siya. Pagkatapos na magbiyahe. Kaya napachika lang ako kasi nasa biyahe pa siya. Kaya hindi muna ako nachika sa kanya. Kasi nagda-drive. Ngayon, nagkikat na siya kasi nakauwi na siya. Yun. Sana sa pagiging friends, friends naman kami. Sana kasi sa totoo lang, di naman maghahanap muna ngayon ng mga ganyan afam. Edad ko na, 44 years old na ako dahil. Siya ata, 64 na siya. Pero pag afam talaga, hindi mo makalain na gano'n ang edad. Mga ganong 60 years old. Hindi mo malaman na gano'n naka-edad, diba? Ang lalaki pa rin ng katawan. Ang lakas ng katawan. Tapos yun. Gusto niya lang pagkika. Kaya kikahan kami talaga. Kaya parang ito na yung pinakalibangan ko sa kanya. Kasi hindi naman siya bastos. Yun. Ibay na nga. Nagkichat siya ngayon kaya nakauwi na siya. Kasi mga ilang oras lang kami nagkakausap sa umaga. Kasi nga, gabi sa kanya eh. Pag naman sa gabi natin, nag-chat siya kapag umaga naman. Pero diretso na siya pasok. Nakakapag-banding-bandingan kami lagi sa chat. Pero hindi ako nag-video call sa gabi. Pero sa umaga natin, nag-video call kami. Kaya, nag-enjoy lang ako kasi lalo nang sasabihin na naman, anong paborito mong kanta? O mga kanta, mga music. Oo, kaya magpapatugtog na naman siya ng gitara. Nakakatawa lang. Sana maging maganda ang aming bandingan. Nang tumagal. Kaya, pachika lang ako kasi mag-New Year dahil. Mga nililibang-libang ko lang yung sarili ko. Kasi alam mo na, sad pa rin talaga ako. Kaya masipag siya mag-chat kasi nililibang-libang niya ako. Baka daw, kaysa naman daw, mag-iiyak na naman daw ako sa paalala ng kuya ko. Kasi nakanta-kanta rin lagi ang kuya ko. Kaya siya, best in kanta rin siya ng kanta lagi. Kung anong gusto kong kanta. Kantahin daw yung gitara niya. Gabay na nga sa inyo kasi magka-chat na naman kami at dumating na siya galing trabaho. Okay, bala ko makinig ka sa chismis ko. Basta nakapag-chismis